boss, welcome back again sa inyo. No? So meron tayong panibagong vlog dito. Ayan, tungkol siya sa paghahagok or hard starting ng mga Mio Sporty natin. Kung bakit kada umaga nahihirapan kayong magpa-start at hindi na andar agad yung Mio Sporty natin. Tara mga boss, pakita natin kung paano gagawin. So kung mapapansin nyo dito mga bossing, mukha namang okay yung pag-i-start ko kanina based sa intro natin, no? Kaso nga lang kapag nirev mo agad, nahihirapan siyang umarangkada agad or parang humahagok. Kung mapapansin nyo, hindi rin siya nag-accelerate agad. Malalaman natin dito sa video na to. Ayan, tapusin nyo yung video na to mga bossing para malaman nyo kung bakit, ano yung possible cause kung bakit nahihirapan mag-start agad yung mga Mio Sporty natin. Lalong-lalo na, most especially kada umaga. So pinakauna sa lahat mga bossing, tanggalin muna natin tong compartment natin. Ayan. So mga bossing, mapapansin nyo, nakakalas agad yung kaha, no? Kasi mag-refer na lang kayo sa unang video natin na yan sa screen para malaman nyo kung paano baklasin yung buong kaha ng Mio Sporty. Tapos, kaalisin na natin tong U-box. So, ang explanation dito tungkol sa paghahagok tuwing umaga or kapag iniiwan nyo lang yung mga Mio Sporty ng mga bossing ng saglit, tapos nahihirapan na agad mag-start. Yung reason nito mga bossing ay yung gas flow natin. Ayan. So, marami nag-aabang nito yung sa mga video ko sa Facebook page natin mga bossing na paano maging stable agad pagka-start mga Mio Sporty natin, no? Maganda agad yung idle, tumatakbo agad, walang kahagok-hagok. So unang-una natin gagawin, yan, baklasin muna natin tong gas tank. Alisin muna natin yung grab bar, tapos sunod na natin yung gas tank. No? Tapos ito, bumili na tayo ng clear hose para mas maintindihan nyo kung paano talaga ang flowing ng Mio Sporty natin kapag naka-stock pa na gas consumption. So yan mga bossing, unang-una tatanggalin ko muna tong sa vacuum natin. No? Nandito siya sa manifold. Tapos, ito naman yung dalawang connection natin sa gas. So mga boss, nalagay na natin yung dalawang gas hose natin. Yung isa para sa sa paghigop ng gas. Yung isa naman. Tapos mga boss, nakakabit na rin yung sa gas natin tsaka sa vacuum. Ayan, madilim lang. So ganito yung mechanism niya kapag humihigop ng gas at humihingi ng supply ang carb sa gas tank. So pansinin nyo maingay mga bossing, ito totally wala siyang gas na nagpo-flow. Yan. So gantong-ganto yon kada umaga na umaakit yung gas natin papunta dito sa or bumabalik sa tank natin or nawawala sa hose. Kaya kapag umaga kulang supply yung carb, hindi pa mapa-andar agad. So testing natin, no. Alright, so nakabit na natin yung battery, no? Pati yung battery harness. Tignan na natin kung paano humigop yung gas system natin dito sa Mio Sporty. Alright mga boss, so ganito yung nangyayari sa gas nyo. Ayan, dinrain ko na rin yung gas para makita natin na kung paano humigop kapag umaga yung mga Mio Sporty natin. Ganyan yung nangyayari, nawawala ng gas dito sa loob. Tapos, try natin i-start. So, nakadepende sa ano yan, sa vacuum system nyo kung malakas pa humigop or may bara na yung hose. Kaya yung iba minsan nahihirapan ng mag-supply ng gas. Pagkahigop nito, kunting-kunti niyang pinapalabas dito sa may gas line. Nakita nyo ba mga bossing? Sabay magiging normal. Ayan. So ganun yung napaka-basic na explanation, lalo na kapag umaga. Yan, nawawala yung supply nyo ng gas dito sa gas
gas line natin mga bossing. Kaya hard starting sa umaga. So ang pinakamagandang gawin dito mga bossing, yan. Teka lang, tanggalin ko muna yung battery para mapakita na natin ng ayos kung paano ang discarding gagawin dito. Para every time na kahit morning or iwan nyo lang saglit, start agad yung mga Mio Sporty nyo. Ayan. Kay Mio Red, di ako binigo niyan. Laging okay yung gas. Kapag nagmamadali ako, hindi ako nag-hard starting. At pagka-start ko, rekta rev agad or rekta alis agad. So dito mga boss, kailangan yung sukat na sukat yung Phillips screw nyo dito sa ating or pwede naman rekta. Ito na yung kalasin nyo. Ayan. So kakalasin ko muna isang buo ng fuel cap para maintindihan nyo talaga. Natanggal na rin natin sa gas tank. So bubuksan natin tong 5 Phillips screw mga boss. Ayan. Make sure lang nasukat yung mga ulo nyo ng Phillips screw para hindi ma-lost thread. Madali lang naman tanggalin to. So bago nyo buksan mga bossing, ingat lang kasi may mga dito, yung gasket dito para hindi siya mag-leak. Ayan, pagitan nitong plastic na to. Ayan, kung makikita nyo yung itim. Meron siyang gasket. So make sure lang na dahan-dahan lang kayo. Ayan. Pag nabuksan na natin, dahan-dahanin na lang. Make sure lang din yung kinalas nyo, yung may o-ring na part. Ayan, tatanggalin natin tong o-ring. Kasi sa una, di ba, hindi basta-basta natuloy yung gas dun sa gas tank kahit wala na siyang hose. Tapos pag inalis natin to, ayan, continuous flowing yan. Ayan. So ibalik lang natin. Make sure lang na intact. Okay na, assemble na natin mga bossing. So paalala lang kapag medyo may katandaan na tong fuel cap natin. Yan more than 3 years, 5 years. Pag kinalas nyo to, consider nyo na rin na baka masira yung mga gasket natin. Pero kung hindi naman nag-leak, ayan, hindi goods yung operation nyo. Pwede na natin ibalik sa gas tank. So kailangan lang natin ng extra hose pambara sa vacuum system natin. Ayan, bago natin isalpa, lagyan muna natin ng bolt dito, pambara. Tapos, lagyan na natin dito. Lagyan natin ng cable tie yung taas at baba. Pwede naman yung mga stock clip nyo. Pero kasi paano pag wala na yun, tapos disuksok na lang, pwede nyo gamitin yung cable tie. So dito rin, tatanggalin ko na itong binili kong hose. Kasi meron na tayong yung pambara.
So dito mga bossing, iangat lang natin, no? Ayan. Makikita nyo, tatagas na yung gas natin dito sa lagusan niya. So ayan, no? Ayan. Good thing yan mga bossing para hindi na kayo mawalan ng supply ng gas. Kabit na natin. Ayan, kung makikita nyo, flowing na yung gas. Ayan. Tuloy-tuloy na. Hanggang carb na yan. So hindi na kayo mawawalan ng supply ng gas at hindi na rin magiging hard starting yung mga Mio Sporty nyo. So paalala lang, consider pa rin na kapag luma na yung mga pyesa, luma na yung motor, maaaring may problema mangyari dun sa or hindi gumana tong modification na gagawin nyo. Pero kung goods lahat, ayan, tapos nag-i-start naman, humahago ko lang, tapos yung gas na yun makikita nyo continuous flowing, walang problema. So ayan, try na natin ng mga bossing. Assemble ko lang tong mga pinagkakalas ko. Alright mga boss, nakasetup na lahat, nakaayos na rin. Ayan, medyo naked pa nga lang tong model natin na Mio kasi marami pa tayong upcoming vlogs na i-discuss dito sa sa channel natin ng mga bossing. So ayan, no, tignan nyo yung gas flow. Yan. Ano yan, stable yan na papunta. So wala namang epekto to, hindi naman lalakas sa gas sa sa consumption or kahit ano. Ang nangyari lang talaga, naging direct na talaga yung tank to carb natin mga bossing. At napawala natin yung hard starting lalong-lalo na kapag iniwan nyo ng unattended yung motor nyo or overnight. Yan. So kapag ini-start ko to, gana agad at hindi na siya hagok kasi parang ano yan kumbaga yung stock form niya, lalong-lalo na may vacuum system mga bossing. Ang nangyayari, nahaluan pa ng hangin yung carb kaya ayun, nagkakaroon ng kulang sa supply. Kumbaga may gas ng konti papasok. Tapos merong hangin na kasunod. So, hindi siya continuous kaya parang nabubulunan. No? Start na natin mga bossing. So, nakita niyo yun mga bossing, no? Yun yung tinatawag natin na stable na flowing ng gas. So, lalong-lalo na yung kapag ni-rev nyo, wala siyang interruption, walang hagok, walang perwisyo na nangyayari. Gas and go lang talaga yan. So, mga bossing ngayon, make sure lang din na yung mga parts nyo, yan, lalong-lalo na sa hose. Bumili na kayo ng magandang hose kahit mahal yan. Basta, yung hindi agad-agad na kumukunat, napunit yan or nagkaroon ng crack, matatagasan kayo ng gas or pinakamasama pang mangyayari, baka masunog yung motor nyo. So nasa sa inyo yan, maging responsable lang kayo, magandang pyesa, magandang klase ng hose, tapos lagi kayo mag-check. Ganun lang mga bossing. So yun mga bossing, tapos na tayo sa vlog at mag-shoutout na tayo, no? Shoutout nga pala kay Lenoyob 6694. Shoutout nga pala kay Jilan 05831, Stacy. Shoutout kay Melan TV, Trian Cantelips, yan, 8246. So yun mga bossing, shoutout sa inyo, no? Sana marami kayong natutunan at ayan, suggest na kayo ng mga iba-vlog natin at marami pa tayong paparating na mga content.